Umabot sa 500% ang itinaas ng bilang ng HIV cases sa Pilipinas. Marami sa kanila mga batang 15 to 25 years old. Ayon sa isang person living with HIV, kailangang aksyonan ng stigma dulot ng pagkakaroon ng sakit na ito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi naman ang HIV ang pumapatay sa mga tao. Yung stigma at discrimination. That's what kills people because that's what hinders them from accessing the help that they need. Naiintindihan naman daw ni Zoe Black, 30 years old at HIV-positive person, na talagang karamihan sa nagpapatest for HIV may male-to-male sexual experience. Pero hindi siya sang-ayon sa karamihan ng pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. Una sa lahat, hindi raw dapat isisi sa sexual exploration ang pagtaas ng kaso ng HIV dahil noon pa man na walang dating app at online pornography, epidemya na ang HIV. Siguro ang nangyari, mas naging empowered yung mga tao with their sexuality and with their choices. Kaya naging mas easier yung access to sex kasi mas naging empowered tayo with who we want and where we want it, kumbaga. Pero it's really not about that. Kailangan na rin daw aksyonan ng stigma laban sa HIV-positive persons, lalo na sa gay community dahil in fact, nung dumating ang HIV mass testing dito sa Philippines, ang unang naitalang case natin ay isang cisgender woman. So doon pa lang, nag-break na agad yung myth na ang HIV ay isang sakit na pangbakla. Bago siya magpositibo, iba rin naman daw ang perspective niya sa HIV. Before, ang perception ko sa kanya is these are just numbers. Parang walang human connection sa akin si HIV. But at the time, I already know of my activities. Yun yung nagbago sa perspective ko na these numbers that we are seeing, these are real people. These are your neighbors. These are your classmates. These are your colleagues. Maybe this is even you. So, yun yung pinaka naging shift sa akin when I got tested and when I got my positive result. Ngayon, mas malalim na raw ang pag-unawa niya sa HIV at sa mga taong nakakaranas nito. Totoo yung sinasabi nila na people living with HIV can still live normal and fulfilling lives. Kasi parang buhay na patotoo na recovery is possible. Totoo yung sinasabi nila na there is life after HIV and your status does not define who you are and who are you going to be. Mensahe ni Zoe, lalo na sa mga Gen Z na sexually active, huwag matakot sa HIV dahil hindi natatapos ang buhay sa diagnosis. Gaya rin ng mga takot noon, hindi rin daw niya inakalang magiging undetectable ang kanyang status. Ibig sabihin, walang risk ng transmission at hindi na ito na-detect sa standard blood tests. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.